Welcome brothers and sisters. Okay, itong video na ito ay para doon sa mahilig sa karne. Lalo na yung mga red meat dyan. Ito panoorin mo. Kung ikaw mahilig at hindi ka nakakakain kung walang karne, panoorin mo to. Especially red meat. Inulit ko, red meat. Gaya ng baka, kambing, basta red na meat. Okay? Kasi may pasyente kami dito. Okay, this video is for awareness only. Pure information. Pag gusto nyo magpa-check up, pumunta po kayo sa inyong mga physician o mga doktor. Kasi may matagal na kaming pasyente dito. Okay? Lalaki siya. Ngayon, siyempre namomonitor namin ang kanyang mga blood test dahil nagiging malapit na rin kami sa kanya. Naging kaibigan din namin siya. Ngayon si doktor nagbigay ng hint sa akin. Sabi niya sa akin, why not magbigay ka ng info sa vlog mo regarding dito sa pasyente na to na pasaway. Alam niyo sa totoo lang, kahit anong check-up ng isang pasyente, ng isang tao, kung hindi nakikinig sa mga payo ng doktor, wala pa ring silbi ang pagpapacheck up nyo. Pag sinabi sa inyo ng doktor nyo, bawal o limitahan mo yan, pero hindi Hindi alam ng doktor kung talagang sinusunod ba ng pasyente ang kanilang mga tagubilin o kanilang mga habilin o mga payo sa kanila. Example na lang itong pasyente namin. May ipapakita ko sa inyo. Itong pasyente na ito, namomonitor nga namin ang kanyang blood test. Okay? Yung pasyente, pumunta kay doktor. Si doktor nagsabi sa akin, Nard, yung kaibigan natin, nagsusuka. At saka sobrang sakit daw ng ulo niya. Bakit sabi ganyan? Kasi itong pasyente, sila ang distributor ng karne dito sa amin. Okay, syempre napalapit na. Hindi, nagbibigay kasi siya sa amin ng karne. Okay, karne ng kambing at saka baka. Ngayon, pumunta dito, syempre binisita kami. Ayan. Siya mismo nagsabi sa amin, Nard, pwede mong gawin yan video para maisawalat, maibigay mo ng awareness sa mga followers mo. Siya mismo nagsabi, okay, banggitin ko. Siya ay mahilig sa karne. Walang araw na lumalagpas sa kanya nang kinakain niya karne. Bihira lang ang pagkain niya ng gulay. Kung kumakain nga daw siya ng manok, alam niyo yung dito kasi tinatawag namin roasted, parang Jollibee, yung alam mo yung coated siya. Yung breaded siya, yung basta dinip fry mo, 'di ba? Yung piniprito sila, coated yun ng mga maaalat na mga, alam niyo yun, yung mga nilalagay yun, mga powder, mga ganun. Okay, ito ay isang awareness lamang, okay? Dati, sinabihan na namin siya na limitahan mo na yung pagkain mo ng karne kasi nagbabadya na ang creatinine mong tumataas. Dati ang creatinine niya 1.7, 1.9 hanggang umabot na ng 2.2, 2.5. Pero hindi pa rin siya tumitigil. Alam namin na kahit sinasabihan ni doktor, yung gaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi siya nakikinig. Sinasabi niya lang okay. Pero bakit ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo, nagsusuka daw siya at masakit ang ulo. Ito ang ganyang creatinine at blood urea nitrogen. Paalala, ito lang po ay bilang ehemplo na sana ay huwag niyong pamarisan, huwag niyong gayahin at naway iwasan niyo. Limitahan niyo ang pagkain ng red meat mga kababayan. Okay? Ito ang blood o dugo ng taong ito para maging aware kayo. Actually, in-incubate ko na to para hindi na tayo magtagal pa. So, ayan. Kung makikita nyo. Malayo ang diferensya talaga. Ngayon, si doktor nagsabi na i-refer na lang siya sa kanyang nephrologist. Okay. Tingnan nyo naman, oh. Okay. Itong dalawa na to, ito ang blood urea nitrogen. Itong isa, yan yung standard.
Yan ang normal na urea. Tingnan niyo yung kulay. Ito ang urea ng aming pasyente. Yung kaibigan namin. Supplier ng meat ha. Siguro laging kumakain ng ano dyan, ng karne dyan. Tingnan nyo maayos to. Ito ang normal na creatinine. Baka mas makita pa pag hinahawakan ng ganito na lang. Yan. Okay. Ito ang normal na creatinine. Okay? Tingnan nyo maayos. Ito ngayon, dun sa kaibigan namin. Okay? Baka sasabihin nyo na naman, hindi ko sakop to. Ito ay parang babala lang. Okay? Kung ikaw nanonood ngayon, okay? Baka sasabihin, bakit na naman nag-exceed na naman siya? Ito babala. Okay? Walang naipakita na pasyente dito. Gusto kong sabihin na huwag nyong pamarisan. Sa katigasan ng ulo, hindi nakikinig sa payo ng doktor. Okay? Ito ang normal na creatinine. Ito ngayon ang creatinine ng kaibigan namin. Tingnan nyo ang layo. Tingnan nyo yung urea niya dito sa normal standard ng urea. Nakikita nyo yung diferensya? So anong epekto sa kanya ng lagi niyang pagkain ng red meat? Ng mga breaded deep fry chicken. May epekto? Napakalaki ng epekto. Alam niyo kung ilan ang creatinine nito? Okay? Ang creatinine nito ay 9.5. Tapos ang urea ay umaabot ng 182. Kung gusto niyo makuha ito milligram per DL, kung gusto niyo makuha ang micromole ng 9.5, i-multiply nyo lang yan sa 88.4. So, kung 9.5 times 88.4, 839 ang kanyang creatinine. So, hindi pa rin siya nakikinig. Sinabihan na namin dyan, ibigay mo na lang sa amin yung mga karne mo. Kaso sabi niya, hindi niya kaya na hindi kumain ng karne araw-araw. Bakit ko to sinasabi? Okay? Brad, ito isang paalala. Na kung ikaw ay mahilig sa karne, lalo na ang red meat, ito, base sa Journal of Renal Nutrition, pinagsabay ko na. At saka ng Journal of the American Society of Nephrology. Na gumawa sila ng study. So, ito yun. Okay? Sabi dito, chronic kidney disease, again, link to high consumption of red meat. Okay? Na ang tao na mahilig o kumain ng red meat, sabi dito, gawin na nating ano ang conclusion para at least hindi tayo magtagal. Ito ay totoong journal at saka study kasi ang ano nito, ang references, ayan. Kung makita niyo yung references dyan ni Doktora Mirmiran, okay? Sabi dyan, a prospective study of dietary meat, intake and risks of incident of chronic kidney disease. Bubulol pa ako kasi paut. Okay, nagugutom na kasi ako. Tsaka, ito, conclusion na lang para mabilis, okay? Ang sabi din ni Dr. Wesson, sabi niya dito, ang laging pagkain ng animal protein, gaya ng red meat, the body metabolizes this protein into acids. Okay? The kidney produce substance to help the body rid itself on this acid. Okay, nagiging acidic. But this substance can hurt kidneys function and decline kidney function if they remain at high levels. O kung araw-araw ko nakain ng red meat. Sabi pa niya dito, according to Dr. Wesson,
Alam nyo kung ilang taon nila ni-spend ang pag-study ng ganyan? Sabi niya dito, spend 30 years studying the impact of diet on kidney disease. Oh, particularly dito sa red meat. His studies have shown that when animals or humans switch from diet high in animal protein to high in plant protein such as fruits, vegetable, ang sinasabi niya lang dito, kapag ikaw mahilig dati sa karne o kaya red meat, tapos nag-switch ka dun sa animal protein, nag-switch ka sa plant protein, ang sabi niya dito, fruits and vegetable, ginagawa niya yung kidney mo ay magiging protected at mas magiging functional. Dahil, sabi niya, yung katawan mo metabolizes plant protein into bases at hindi acids. Yun lang ang sinabi niya dito. Okay? Kaya kung ikaw, please, mahaba ito pero yun na lang, sinummarize na lang. Ganun na yung conclusion na lang. Kung gusto nyong bisitahin, tingnan yung journals ng kidney nutrition at saka yung American Society of Nephrology. Okay? So Brad, kung ikaw mahilig sa karne, hindi ka nakakakain ng walang karne. Okay? Ayaw mo sa gulay, ayaw mo sa prutas, puro karne pag kumakain ka. Gaya ng sabi nga ni doktor, sinabi ko din na wala ring silbi yung pagbibigay mo ng advice sa ating kaibigan kung hindi niya rin sinusunod yan. Ngayon, kung ikaw pinayuhan ng doktor na ganito gawin mo, bawal sa'yo to, limitahan mo to, may mga pasyente na hindi sumusunod. Yung payo ng doktor sa inyong mga pasyente ay hindi para kay doktor yan. Para sa inyo po yan. Okay? Kaya, sundin nyo po sila. Kasi, anong silbi ng pagpunta mo kay doktor kung yung payo na binibigay niya sa inyo ay hindi nyo naman sinusunod? Gaya niyan. Ilang taon na naming pasyente yung kaibigan namin na ito. Ngayon, siguro hindi niya na kinaya yung ano niya. Kahit anong payo pa rin namin sa kanya ngayon. Bibigyan daw kami ng karne. Okay, sabi niya, okay, pero ikaw, limitahan mo na o kaya tigilan mo na yung pagkain ng karne na yan. Hindi. Matigas ang ulo. Kailan ba mag-i-stop kakain ng bawal sa inyo kapag hindi nyo na kayang ngumuya? Hanggat kaya nyo pang ngumuya, dyan sa mga bawal sa inyo, tigilan nyo na yung mga bawal na yan. Ang nguyain nyo yung mga pwede at nakakatulong sa katawan nyo. Okay? Kasi ang titigas ng ulo eh. Kaya ko gusto sa inyo, i-share sa inyo ito. Okay? So guys, huwag pamarisan, huwag gayahin. Itong vlog na ito at video na ito para lang maiwasan nyo at maging aware kayo, mga kabayan. Okay? So guys, thank you for watching. Kung bago ko pa lang sa akin channel at nagustuhan mo ito, pusuan mo. I-follow mo ako para sa marami pang mga videos na darating. Okay? Kasi pauwi na tayo. At gusto ko lang magpasalamat sa mga followers ko. Maraming salamat po sa inyo. Okay? Bye-bye guys and God bless.